niyo ba kung sino sa ngayon ang hinahanap ng mga guro? Kilala niyo ba si LIS? Para sa mga minamahal naming mga magulang at mga mag-aaral, ang LIS o Learner Information System sa Departamento ng Edukasyon ay isang centralized na online database na naglalaman ng impormasyon ng lahat ng mga mag-aaral sa pampubliko at pampribadong paaralan sa buong bansa. Sa ngayon ay isa ito sa napakahalagang tool na ginagamit naming mga guro, paaralan at ng buong DepEd para maayos na pagmamonitor at pamamahala ng mga datos ng mga mag-aaral. Bakit? Binibigyan ng Unique Learner Reference Number o ang tinatawag nating LRN. Makikita yan sa report card at sa lahat ng forms ng bata. Ito ay isang permanenteng numero na ginagamit ng bata sa buong panahong siya ay nag-aaral mula kindergarten hanggang senior high school kahit pa siya ay lumipat ng paaralan. Ang LIS rin nga ang batayan ng lahat ng school forms tulad ng Form 137, Form 138 at iba pa. Kapag mali ang impormasyon sa LIS, halimbawa, maling spelling ng pangalan, maling kaarawan, maling pangalan ng magulang, mauulit din ang mga pagkakamaling yun sa lahat ng opisyal na dokumento. Parents, tandaan po ha, kaming mga guro ay nag-i-encode din lamang ng mga details na ibinibigay ninyo. So, make it sure po lalo na sa birth certificate ng inyong mga anak na tama talaga ang nakalagay ng mga datos doon. Ngayon po ay maaring pinapayagan pa rin na kapag may mali ang birth certificate ay maisaayos ito, although napakahaba ng proseso at magastos. Kahit maayos niyo po ang birth certificate ng inyong anak, sa DepEd, pagdating sa DepEd ay mahirap na pong baguhin. Merong akong kilala na nakarating na po yun hanggang region pero denied pa rin. Ganun na po kahirap ngayon ang pag-aayos ng datos na nailagay na sa LIS. Kami naman pong mga guro ang responsable sa pag-encode ng tamang data ng mga bata sa LIS. Kaya napakahalaga na ang mga dokumentong isinusumiti ninyo ay tama, malinaw upang maiwasan ang pagkakamali sa encoding. Siyempre, si LIS din po ang ginagamit bilang basehan sa paggawa ng mga report sa enrollment, dropout, promotion at iba pang datos na mahalaga sa paggawa ng mga program at polisiya ng DepEd. So, alin ang pinaka-importante na dokumento para po sa akin ay ang birth certificate ng bata. Kasi ito po yung batayan ng impormasyon, legal na dokumento na pinagmumula ng tamang pangalan, birthday at pangalan ng mga magulang ng isang bata. Kung may pagkakamali ito, maaapektuhan po ang lahat ng opisyal na documents ng bata ng forms. E paano po ang gagawin kapag may na-encode na and then maraming ang mali or may mali? Paano po yun? Mali o hindi tamang impormasyon sa LIS birth certificate ay maaaring maging hadlang sa paglipat sa paaralan, pagkuha ng scholarship, pagkuha ng diploma o transcript, pagkuha ng government IDs. Nako, mahaba rin po at magastos ang proseso ng correction. Kapag may mali sa birth certificate, kailangang dumaan sa proseso ng correction sa PSA na nangangailangan syempre ng oras, gastos at legal na dokumento. So para maiwasan po ang lahat ng yan, wala pong ibang pwedeng gawin ang magulang kundi iparehistro ng tama. Double check po tayo lagi, lalo na kapag iparehistro ang bata. Napakahalaga po niyan sa ngayon. Although noon pa naman, pero mas mahalaga po ngayon kasi nga komplikado na siya kapag may mali sa pagpapa-enroll dahil meron na tayong LIS.